ang bala ko. Iiwanan kita sa bayan ng isang kaibigan ko sa Mandaluyong. Ang ngalan niya ay Aragon. At siya lubos na mapagkakatiwalaan. Saan ka pupunta? Sa San Diego, upang kunin ng salapi at iba pang mahalagang bagay, binuong ko sa paanan ng punong balete. Malapit sa libingan ng iyong lolo. Pagbalik ko, maipaplano natin kung paano ka alis ng bansa. Naniniwala ka dapat akong umalis. Ano pa? Dito magbubuhay pugante ka lamang. Kung ikaw ay sumuko, ipatatapong ka nila. Kung ikaw ay mabihag, bibitayin ka. Mayamang ka, marami kang kaibigan sa Espanya na makakatulong sa iyong makakuha ng indulto. Hindi mo kailangan pumunta ng Espanya. Para sa mga katulad mo, kahit na aling bansa ay git na mainam kaysa sa iyong sinilangan. Bakit para sa mga katulad ko lamang? Pamilya ko ang sumira sa inyo. Pero 2 beses mo nang iniligtas ang aking buhay. Hindi lang pasasalamat ang utang ko sa iyo, kundi ganting bayad. Kung talagang naniniwala kang dapat kong lisanin ng bansa, bakit hindi ka sumama sa akin at makibahagi sa aking kapalaran bilang isang kapatid? Hindi ko magagawa yon. Ang sinasabi ng konsensya mo, dumito ka kahit pinaghahanap ka. Subalit ang payo mo sa akin ay lumayo ako dito. Sapagkat sa palagay mo, wala akong sapat na panlakas loob upang makilahok sa pagkikitunggali ng konsensya mo. Huwag mo nang bagitin pa ang tungkol sa konsensya at lakas ng loob. Ginawang palasakan salitang yan ng mga pari ilustrados. Kaya halos lahat nagsasabing meron sila noon. Kung ganon, bakit ayaw mong umalis dito? Sapagkat ito lamang ang bayang nakilala ko. At kahit na ako at kami kanyang pinagmalupitan, siya pa rin ang pinagkakautangan ko ng aking pagkatao. Totoo, ako'y pinaghahanap ng batas. Subalit hindi ako tagalabas. Kasama ako ng tao sa kanilang takot at mitiin, sa kanilang ligaya at lumbay. Mahirap ang buhay ko, subalit may sandali ng ligaya. Huli na upang maganap ako ng ginhawa sa piling ng mga banyaga. Hindi ko alam kung paano pa ako magsisimula muli. Hindi tulad mo. Kamakailan lamang, ang tanging alam mo ay ang nakagis ng mundo. Nalipos ng ginhawa at layaw na kahit sa guni-guni hindi mararating ng nakararami sa ating kababayan. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ikaw, bukod tangi sa lahat ng tao, ay nakakaalam na kahit nabatid ko na ang nangyari sa aking ama, hindi ko tinalikuran mga dukha at inalipusta. Oo. At ang iyong ginawa, ang nagbago ng aking isip, hinggil sa paglahok sa isang pag-iisip. Napagulo ko na mahirap at mayaman ay kapwa napipiit sa isang bilangguang sila rin ang may likha. Hindi nila matatakasan kung hindi sila magbubukrot-bukrot upang buwagin ang buong na itinayo ng kanilang katamaran at kasakiman. Nung 1 buwan pa lamang, ito ang paniwala mo. Ipagpatawad mo. Ngunit sa palagay ko hindi nabago ng kasamaang palad mo ang katotohanan ito. Marahil hindi nga. Subalit upang mapagbuklod natin ang mayaman at mahirap, ang puwersa na mapagkunwari at kanid ay kailangan mabunot natin sa pinakaugat sa anumang paraan. Kailangan magpasyak ako ng gagawin mo. Kung ano man yun, gagawin ko ang aking magagawa upang makatulong. Kung nais mong magsimula ng isang revolusyon, sapagkat mayroong kang pangalan, yaman at talino, ay madali kang makakatagpo ng susunod sapagkat maraming miserable at katugan. Subalit sa anumang pakikitigma, ang mga nagdurusa ay mga mahihina at walang sala. Sila ang hindi makakasanib sa iyo. Sapagkat sa kabila ng kanilang pagdurusa, ay nabubuhay pa rin silang umaasa na bubuti ang kanilang buhay. Samantalang ang pinaglalaban mo, ay ang pagkawala sa iyo ng mga bagay na kailanman hindi nila napanghawakan. Mga mitiing hindi nila nadarama. Hindi ako makasasali sa isang marahas na pag-iinogsik. Para sa karahasang hinihingi ng pangangailangan. Hindi ko kailangan ng tulong ni Numan. Kung ganon, magkanya-kanya na tayo. Hindi na ako makakauwi.
sila. Tatanong ako sa tubig upang mailayo sila sa'yo. Hindi, dumito ka. Pinapagasan natin. Hindi, dumito ka. Makipaglaban tayo. Huwag kang magpakita. Huwag kang hangal. Pagtagpo tayo ng ating gabi ng Bispres ng Pasko. Sa libing na yun, Lolo. Sino ako? Hulaan mo? Ano kang bata ka? Bakit ganyan ka na lang kung tumingin sa akin? Queridita, anong nangyayari, ha? May dinaramdam ka ba? Halika. Maupo ka rito na kasama ng Hindi. Clarita, bakit mo ko ginaganito? Kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo sa iyong inaama at gagawin niya lahat ang ninanais mo. Hindi mo ba alam na ikaw ang kanyang pinakamamahal sa buong mundo? Totoo ba yun? Itinatanong mo pa? Kung ganon sirain mo ang pakikipagkasundo ko at ipagtanggol mo ang aking ama, Hindi ko magagawa yan. Nailathala na ang mga notisyas ng iyong kasal. Alam mo ba ang ibig sabihin nito sa Maynila? ang tanging alam ko ay patay na ang lalaking aking minamahal. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang bulag sa para-paraan ng mundo. Siya'y makasisira sa iyo. At ikaw ay makasisira sa iyong pamilya kung pakakasalan mo siya. Hindi kita maililigtas sa kasawian. Habang buhay siya, gagawin ko ang lahat. Magkunwaring tinalikuran siya, kahit pakasal sa iba. Magkakalayas naman ako dito. Pagkatapos, lahat sana gagawin ko upang mabuhay. Kahit papaghintayin ako habang buhay. Di ba ninyo naunawaan? Siya ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Pobreng bata, nagkakasala ka. Siya nawa. Ganun mo siya kamahal? Kung hindi ninyo alam yun, hindi niyo ako kilala. Paano niyo nagawang sirain siya? At paanong hindi? Siya'y balakid sa kaligayahan at kaligtasan ng taong pinakamamahal ko. Kung ibinigay mo ang iyong puso sa isang mababang alferes o kaya eskribano, ililihim ko na ang aking pag-iisip. Kinamumuhian ko man ang taong yan sapagkat siya'y Kastila at mabubuhay kayo dito sa Pilipinas ng maligaya at matatag. At ang kinabukasan ng inyong mga anak ay may seseguro. Pero ang pakasalan ng isang mayaman at edukadong mestizo, tiyak na habang buhay na pagdurusa. Paano niyo nasasabi yan sa isang lalaki? Hindi naman ninyo ni nais makilala. Hindi ko kailangang makilala siya. At anong alam mo sa mundo? Si Ibarra'y hinatulan ng tadhana ng araw na siya'y isinilang. Dulot ng kanyang dugo, yaman, talino at kahambugan bilang isang Basko. Sa bansang ito, itinalaga siyang kaaway ng lahat ng autoridad, lalo na ng simbahan. Hindi siya makaliligtas tulad ng isang kukaratsa sa palasyo ng Kapitan General. Paano ko matatanggap ang ganung kapalaran mo nang malaman ko na hindi ka mapipigilang mahalin siya? Alam ko na kailangan akong gumawa ng sapat na hakbang kaagad. Alang-alang sa'yo, tanging ikaw lamang. Winasak ko siya katulad ng pagwasak ko sa kanyang ama. Kung ganon, alang-alang sa akin at sa akin lamang winasak niyo ako. Hindi ko matatanggap yon. Ang pagmamahal mo sa kanya ay isang sakit na karimari-marim sa mata ng Diyos. Makakalimutan mo ang sawing palad na yan. Gagaling ka at liligaya ka.
Sa harap ng Diyos, ako ang nananagot! Ano ang karapatan ninyong ipailalim ako sa inyong kapangyarihan? Ikaw ba ang ama ko? Kayo ba ang ama ko? Huwag. Nagmamakaawa ako. Sinabi niyong minamahal niyo ako. Naniniwala ko. Tulungan niyo ako. Kahit na anong hilingin mo, Gusto ko maging madre. hindi mo talos ang iyong hinihingi. Humanap ka ng ibang lalaki. Lisanin mo ang isinumpang bayan na ito. Magpunta ka kahit saan mo gusto, kahit na ano, wag lamang yun. Gugustuhin ko pa na maghirap ka sa mundo ito kaysa ipasok ka sa isang kumbento. Magiging mongha ko o isang bangkay.